Okay. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Mahal na mahal ka ni Jesus. Ay dapat naman yung nakaka-convince. Kinukurit mo mahal ka ni Jesus. Yung nakaka-convince ang pagsasabi, sa kabila naman, sabihin mo, mahal ka ni Lord. Sabi po sa John chapter 11, beginning verse 1, noon ay mayroong isang tao na may sakit, si Lazaro na taga Betania, ang nayon ni na Maria at Marta na kanyang mga kapatid. Si Maria ang siyang nagbuhos sa Panginoon ng pabango at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang buhok. Ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Kaya't ang magkapatid na babae ay nagbalita kay Jesus, Panginoon, siya na iyong minamahal ay may sakit. Malamang matindi ang sakit nitong si Lazaro. Bakit? Si Jesus na ang pinapatawag Mukhang hopeless case na. At pag sinabi o pinag-uusapan yung hopeless case, most likely, marami po ay may pinagdaraan ng kagaya nito. Or maybe one of the reasons kung bakit nandito ka sa church today or you're attending the online service today ay dahil humahanap ka ng paghuhugutan ng pag-asa. May mga pagkakataon po talaga sa buhay na para bang hopeless na. It could be may problema ka with your family, o maaaring may pinagdadaanan ka regarding sa iyong career, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, o maaaring personal, sakit karamdaman, o isang bagay na nagpapabagsak sa iyo at pilit na inaalisan ka ng pag-asa. Today, I believe in the name of our Lord Jesus at sa biyaya niya, ipapakita niya sa atin that there is always hope. That there's always hope in Jesus. At sa biyaya po ng Panginoon, ay ang pag-uusapan po natin ay pinamagatan ko pong may pag-asa sa Diyos. Let's pray. Lord, salamat po sa biyaya na kami ay makapag-Sunday service. Salamat kasi laging may pag-asa sa inyo. At dalangin namin, Panginoon, katagpuin niyo po itong aming paglapit sa inyo. Nakikita po ninyo ang aming mga puso. Kami po'y asang-asa sa inyo. At wala po kaming ibang nilalapitan, wala po kaming ibang pinagkakatiwalaan sa mga sandaling ito, kundi ang pagkilos niyo po sa aming mga buhay, kundi ang pagsama niyo po sa amin. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your most precious blood. And Lord Jesus, we pray na ang pagtuturo niyo po, O dear Holy Spirit, ang aming maranasan ngayon. We are declaring your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. And Lord, we pray, bless your church. Bless your people. Salamat po, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Hindi po madali ang pinagdaraanan ng magkakapatid na Maria, Marta, at yun nga pong kanilang kapatid na lalaking may sakit sa story, si Lazarus. Ito pong tatlong ito ay possible na nabibilang sa isang pamilyang may kaya. Bakit ko nasabing may kaya? Kaya nilang mag-host ng pag-visit ni Jesus. Ewan ko kung pamilyar kayo, pero may mga lugar po na kung saan merong mga nag-i-invite ng mga religious leaders.
Sa amin pong barangay, as I remember, kapag po araw ng mayuhan o araw ng tuklungan, yan, yun pong isa sa kilalang pinakamayaman doon sa amin ang nagho-host. You know what I mean? Bago magmisa, pupunta doon ang pare at siyang nagpapakain. Siyang nagpapakain and right after po ng misa ay pupunta ulit doon yung pare at pakakainin ulit. Talagang busog. Kaya nga nung bata ako, naisip ko, masarap magpare. Busog na barik pa. Ay di, to make the long story short, meron na ganyan. Meron yung mga nagho-host ng someone who is religious, and most likely, may kaya sila. Okay? And, kagaya nga po nung nabanggit ko sa inyo kanina, I can see na itong magkakapatid ni Mary, Martha, and Lazarus ay mga may kayang pamilya dahil they can host yung pagpunta ni Jesus. As you remember, minsan na pong dumalaw din si Jesus sa mga ito. Kung naaalala nyo po, si Maria ay abalang-abala sa pagpe-prepare ng makakain, di ba? At si Maria naman po ay nanatiling nakaupo sa may paanan ni Jesus at nakikinig sa mga itinuturo niya. Yun eh. Yun yung first recorded visit ni Jesus sa kanila. Na kung naaalala nyo pa po, medyo nagtatampo pa si Martha at sabi ni Martha kay Jesus ay, Guro, sabihan nyo naman po yung kapatid ko, ako po'y abalang-abala doon, di man lang ako tinutulungan. So yun po yun eh. So we can say, may kaya. May kaya. At nung nagkasakit po si Lazarus, bakit kung tutusin na may kaya, di posible pong inattempt na nila itong dalhin sa mga doktor, sa mga manggagamot, sa mga kayang gumamot sa kanya. May panggastos eh. May budget. Pero as we heard doon sa story, doon sa binasa ko sa inyong verses kanina, nakita po natin na si Lazarus ay masama ang lagay. Kaya ano po ang nakita natin? Si Jesus na ang tinatawag. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, alanganin na. Kaya si Jesus na ang hinahanap. Nakakalungkot po, pero isang katotohanan sa buhay, pag-alanganin na, saka maaalaala ang Diyos. At tumahimik ang JA1 San Jose. Pero pagka masaya ang barkada sa barkada ko, pagka mayroong mga kasiyahan sa paligid, ay sa piyestahan ako. At kapag may mga okasyon at handaan, ay sa birthday-yan ako. Pero kapag lugmok na at nangangailangan na ng tulong at tila ba parang iniwan na siya ng lahat, sa Diyos ako. Oh, how I pray na dumating po tayo dun sa puntong nagsisimula pa lamang ang pagsubok, nagsisimula pa lang ang problema, si Jesus na ang hinahanap. Ako'y taka naman din kay Maria at kay Martha. Hindi ko nasasisisihin ha, pero ako'y medyo taka. Close na. Bakit hindi nung kung kailan medyo nilalagnat pala ang si Lazaro, hinanap na si Jesus? O pinasabi na, siyempre, walang cellphone, walang social media. Ikaw gay papunta sa Nazareth, siya paulit-ulit naman kay Jesus, pag makikita mo, sabihin mo ang Kuya Lazarus lang nilalagnat. Ayaw ko naman ng magpapabanggit na lang at papasama sa prayer kapag malma na, kapag stage 7 na. May stage 7. Pag stage 4 na. Hello? Hindi. Inintay pang magmalma. Inintay pang pautas na Sa dami kong naipag-pray na gayon, ipatatawag ako at pag dinatnang ko baka ako pa makarahilanan baka mapag-abutan pa. Alam niyo ibig sabihin? Parang ano gang gusto niyong ipag-pray ko din? Ngalingali kong tanungin, ano gang gusto niyong ipag-pray ko? Gumaling o mapabilis na't nang matapos na paghihirap? Ay maghahanap ng tungkol sa Diyos kapag gayon na.
Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, anong plano? Kailan ka pa magsiseryoso? Pag malala na? Kung kailan matindi na eh. Pero ito po ang nakakatuwa kay Lord. Pag lumapit ka sa Kanya during your hopeless situation, hindi niya sasabihin sa iyo, bakit nga ngayon ka? Paglapit mo kay Jesus, kapag naroon ka na sa hopeless situation, ang sasabihin niya, sige anak, may pag-asa. Wow. Sige nga, palakpakan mo si Lord. At di po talaga natin maiiwasan, pero darating at darating po tayo doon sa punto na para bagang wala nang pag-asa, para mga napaka-hopeless na, para bagang ano gaito, drain na drain, dry na dry, ubus na ubus. Talaga. Dati-rati binuklat mo yung mga secret na bulsa ng wallet mo, may nakikita parang kahit pa 20-20. Bakit gaito wasak na ang wallet mo, wala ka pa makita? Binalibaligtad mo na eh. Ay, hindi, tayo. Ako'y maghahalwat sa tubalan. Minsan may mga napapasingit ako sa mga short ko eh. Nahalwat mo ng lahat eh. Wala din talaga. Tay. May mga nagpapagawa ng kutsi sa amin, titingnan ko sa mga singit-singit. Baka meron. Wala rin eh. Naunahan na ako. Dating ka talaga doon sa time na sagad. Drain na drain. At sasabihin mo para bagang wala nang kapag-apag-asa, it could be sakit. It could be merong may sakit karamdaman dito, or maybe merong kang mahal sa buhay na may sakit karamdaman at para bagang, ano ba yung nakakalambot na, nakakaubos na ng lakas. Or meron kang negosyong pilit mong i-workout, ipinag-pray ko to, answered prayer ko to, ito'y ani ko sa aking itinanim. Itong aking business na ito is something na aking pinaghirapan. And then para bagang siya ay naghihingalo na. Pero ayaw mo i-give up. Pero parang nawawalan ka na ng pag-asa. Laki-laki na ng puhunan ko rito. Ang laki-laki na ng pagod ko dito. Nagbabag na kami ng girlfriend ko ng dahil dito. Nagbabag na kami ng inay ng dahil dito. Ayaw mo i-give up, pero alanganin. Pag-aaral. Maaaring meron ding nakangiti lang, pero hindi alam kung gagraduate. Or it could be family. Yung every time natatanungin ka ng life group leader mo, uy, isama mo naman ang pamilya mo rito, isama mo ang iyong ina, ang iyong ama, ang iyong mga kapatid, di mo lang masabing, kaya nga ho ako nag-church. Dahil dito lang ho kung may pamilya sa amin ho, may bahay lang, pero walang kasamang, tunay na kasama. Or pwede namang love life, yung mga tipong, malapit na po akong abutin ng expiration. Ako po kaya mai-rehistro pa o yung SIM card ko'y ma-expired na. Yung mga tipong nakaka-pressure po kasi marrying age na ako. Ano pong mangyayari sa akin? Church, kanya-kanya tayo ng pinagdaraanan, kanya-kanya tayo ng ikabagay round, pakiramdam mo nasa dead end ka na. But what we need to know today is that Jesus is offering hope to everyone. Ang nasarap po sa Panginoong Jesus, paglapit mo, hindi ka niya i-condemn, hindi ka niya ipuput down, at ang i-offer niya sa iyo'y tulong, ang i-offer niya sa iyo'y pag-asa. Yes, may pag-asa sa Diyos. Sulong. Lapit sa kandidato. Magaling lang pag-eleksyon. Lapit sa tao. Ikaw ay madidismaya. Kaya sa Diyos ka umasa. Laging may pag-asa sa Diyos. Bakit? Bakit may pag-asa sa Diyos? Number 1, dahil mahal niya tayo.
John chapter 11 verse 5, mahal nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Ito po ang katangian ng love o ng minamahal. Sila po ay secured. Sila po ay confident. Laging may hope o pag-asa that the one who loves them will never forsake them. At kailan po nagsisimulang mawala ng pag-asa ang isang tao? Sa tingin nyo? Kailan po siya nagsisimulang mawala ng pag-asa? Kapag nagsimula na silang makaramdam na wala nang nagmamahal sa kanila. Nawawala ng pag-asa ang tao pag nagsimula silang makaramdam na wala nang nagmamahal sa kanila. Pero balikan natin yung sinasabi ko kanina, yun namang love. Di ba pag yung alam mong may nagmamahal sa iyo, secured ka? Yung mga tipong aalis ka sa bahay nang hindi masyado nagsuklay. Bakit? Ala, sabi naman ni Pitsi, maganda ako. Di ba? Yung aalis ka sa inyo ng kahit hindi masyado. Ang aking asawa sabi sa akin, mahal, may pulbo ka ga? Sabi ko, oo, meron ako pulbo sa bag. Siya, sige, mamaya na ako magpupulbo. Secured. Bakit? Ay, alam na may nagmamahal sa kanya at gandang-ganda sa kanya. Kailan nagsisimulang mawalan ng pag-asa ang tao? Pag naramdaman na nilang wala nang nagmamahal sa kanila. Doon na yung mga tipong bahala na, wala naman nagmamahal sa akin, alayain na, wala nang pag-asa. Gay, buksi pa yan. Paray, nakaka-4 na 4 na tayo. Buksi pa yan, wala namang nagmamahal sa akin. Ay naku, lasing ka na nga. Hindi, wala namang nagmamahal sa akin ay. Sabi nung isang kakainuman na ilasing na rin, pare na at mamahalin kita pare. Yan ang gusto ko sa iyo kaya ako'y laging sa iyo Sa iyo sura. Sabi, kay buksi pa yan. Ay paano ito? Wala na tayong chicha? Yan, buksi. Sa gitna ang butas Pag naramdaman nilang wala ng concern sa kanila, magsisimula na yung mawala ng pag-asa sa buhay. Kaya alam nyo, church, napakahalaga po that there is somebody who will make us feel secured. Napakahalaga po that there is somebody or a group of people na magpaparamdam at magpapakita at magsasabi sa iyong, mahal ka namin, mahal kita, maaasahan mo kami. Maaasahan mo ako. Lalo na doon sa mga sitwasyong gipit ka na, dead end, corner, o kung ano man ang tawag mo doon. Kaya kapag may lumapit sa iyo at nagsasabi, ako po'y nagkamali, ako po'y nagkasala, may nagawa po akong mali, ako po'y namumroblema, ganito, ganyan, ay huwag mo nang sermonan. Huwag mo nang banata ng second service at third service. What I'm trying to say is, sa mga pagkakataon pong iyon, ang kailangan nila is someone who will listen to them. Someone who will say, yes, hindi kita tinotolerate, mali nga yung nagawa mo, mali yung nangyari, pero we love you. And this is not the time para magsisihan. But this is the right time to tell you na, hey, mahal kita. Someone is here for you. Oo, nagkamali ka, you're facing some consequences, but don't forget, number 1, God is here, God is with you. Pangalawa, nandito kami to love you, to help you, to defend you. Yan ang kahalagahan, yan ang advantage ng ikaw ay belong into a church family. Na meron kang, alam mo yung, kahit tangulang na gayon, hampas sa balikat, alam mong, at least kahit paano may nahampas sa akin. Alam niyo yan? Ewan ko, sa boys kasi ganun kami, parang, ayos ka lang. Ayos na. Tapos di nagkukulitan, asaran, pero bago maghiwa-hiwalay, susuntukin sa braso, o kay gagayonin. Kaya mo yan ha? Andito lang kami ha, chat-chat lang tayo.
Barakuhin parang nang aaway. Pero yun, iba ang dating sa amin, parang, thank you. Kasi hindi naman kami magyayapusan, hindi kami maghahalikat, thank you. Walang ganyan. Kasi pag biglang may yumakap sa amin kayo sa tropa, ano ko, Ray? Ewan ko, sa babae kasi pag tinginan, tapos biglang magyayakap ang gayon. Yun na yan eh, paparamdam mo na I'm here, I'm here. Sa boys, hindi pwede, fist bump na lang. Wala nang yapusan. Tayo mo na, makakasiwa ka naman eh. Tama ba boys? Tama? Hindi daw, hindi. Sa life group ni na dyan, talaga naghihahagul-gulan ng mga yan eh. Makita mo, yapus-yapus na ganyan. Kaya hindi masyado nagpipicture ang mga yan. Hindi masyado nagsesend ng picture sa GC. Gawa nga yung parang, basta makakaasiwa. Hindi, biro lang. Tropa-tropa yung mga yan, nakakatuwa nga yung mga yan eh. Okay. Yan ang advantage ng may church family. Yan ang advantage na you belong into a life group. Yun ang advantage na you are accountable into somebody. May nahihingahan ka. You know that at the end of the day, meron kang kilala o alam na may kakampi ako. Aray, kakampi ko, aray. Aray, kahit anong mangyari hindi ako iiwan. At sa pamamagitan noon, kahit pa paano, hindi ka masasaidan ng pag-asa. Hindi ko sinasabing hindi ka leles. Hindi ka masisiro eh. Pero kahit pa paano, may kaunting nahuhugutan. Pero, alam din naman natin that there is a problem kapag we rely too much sa tao. And it's so hard to rely so much sa tao. Because people may fail. Ang tao po sumasablay. Kaya kung gusto mo makaranas ng pag-asang di nawawala, be secured sa love ni Jesus sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, ang tanging bagay na mag-iingat ng hope sa puso mo ay yung katotohanan na mahal ka ng Diyos. May sasabihin ako sa inyo, church, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hindi nakabase sa pag-ibig mo sa Kanya. Maaring yung iba kasi, siguro ibe-bless lang ako ni Lord pag ako'y mabait. Good luck. Pag gano'n ang mindset mo. Kasi maaaring ma-disappoint ka kapag alam mo at tingin mo sa sarili mo'y mabait ka tapos you fail, sisisihin mo ang Diyos. Pero bakit pagka sa mga panahon naman na we're doing something wrong but yet God is still blessing us, ba't wala nang repetihan? Ba't di mo napapansin yun? God loves us in spite of. Kaya nga po ang sabi ni Jesus, in the book of John, di ba? God so loved the world. Everybody say, so loved. Ano ba sa Tagalog yun? Mahal na mahal. This is not just an ordinary love, but so love. Mahal na mahal. Pero gusto ko rin pong malaman ninyo, na bagamat mahal na mahal po tayo ng Diyos, hindi po ito nangangahulugang maging pasaway na tayo. Alay, mahal naman ako ni Lord. Ay di, basta. Ako lang may laging maunawa ni Lord. Isang lapit ko lang may patatawaran ako ni Lord. Mabuti nga, kung hindi ka abutan ng kamatayan na ikaw ay lumapit, ay paano pag inabot ka ng kamatayan kimalayaw? Kahirap noon. Alay, di, kakarga na lang po kay Toots. Laging gayon. Una, magaling ako makapasok Padalwa, magaling kung ma-minister. Ma-encounter, ay pag hindi. Ang love ni God sa atin ay di nagsasabing maging careless na tayo sa ating relationship with Him. Merong ganyan. Merong sobrang secured sa love ng tao sa kanyang buhay,
na nagiging careless na, wala nang pakialam sa kanyang sasabihin, sa kanyang actions. Mahal naman ako na rin, maunawaan ako na rin. Uy, ano ba yan? Di mo man lamang inayos yung ating kinainan eh. Dati-rati nung nanliligaw ka pa sa akin pagkasipag mo. Pati kinainan ng may kinainan ng kapitbahay ko iniligpit mo. Bakit ngayon nung tayo mag-asawa na di mo man lang maligpit yung kinainan natin Ala, ikaw naman yan lang naman napapansin mo. Ang iyong tingnan niyong ako'y pagod sa hanap buhay at nagpahanap buhay ako para sa inyo. Hindi naman yun na yung pinag-uusapan. Masyado nang naging careless sa relationship dahil masyadong secured sa love. Sabihin mo nga sa katabi mo, lahat ng sobra'y masama. Yung sobrang sipag, masama yun. Yung sobrang tamad, lalong masama. Kaya hindi pwedeng lagi sobra-sobra Diba? Nung buhay pa si Job, ito nung sabi, too much love will kill you. Ay, ang napansin ko naman sa kanya, too much song. Too much singing will kill him. Killed him, I mean. Dahil yung pala masama ng pakiramdam, may kumanta pa ng kumanta Kaya, wag mong sisisihin yung katabi mo during praise and worship time kung hindi nakanta, baka masama ang lasa. Dalawa lang yun, masama ang lasa, masama ang buses. Okay. Walang pakialaman sa buses. Ang mahalaga ay nagwo-worship kay Lord, tama ka? Paano makakapag-worship kung tapos na nung dumatay? Nako naman si Pastor dumali na naman, late na naman. Okay. So, gayon din po sa ating relasyon sa Diyos. Huwag naman tayong careless na uungat mahal na mahal ka ng Diyos. Ikaw naman masyadong tayo. Hindi ako exempted. Hindi na ako laging magpe-pray, mahal naman ako ni Lord. Oo, mahal ka nga ni Lord, pero yung hindi natin pagpe-pray ay nagpapakitang para bagang may iba ka ng mahal. Mahal naman ako ni Lord, di na ako mag-church. Ako na may saved na, sinasabi sa iyo. Sabi po ninyo, pag tumanggap kay Jesus, saved na. Tinanggap mo si Jesus? Opo. Tinanggap mo siya bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Hari ng aking buhay. Wow! Pag sinabing hari, sinong nasusunod? Siya po. Ay sabi ni Lord, wag kalilimutan ng pagsasama-sama. Sabi gaho ni Lord yun. Sabi sa iyo Mahal na mahal ka ni Jesus at sobra-sobra ng dahilan yon para di mawala ng pag-asa sa buhay. Basahin natin itong verse. John chapter 11 verses 33 to 36. Kaya't nang makita ni Jesus na siya'y umiiyak, pati na ang mga Hudyong dumating na kasama niya, siya ay nabagabag sa spirito at nabahala. At sinabi, saan ninyo siya inilagay? Sinabi ng mga Hudyo, Panginoon, sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Verse 35, umiyak si Jesus. Verse 36, sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang pagmamahal niya sa kanya. Alam niyo ang tindi-tindi ng verse na yon, verse 35, ang sabi, umiyak si Jesus. Sa English, Jesus wept. At marami pong mga bagong Christian, lalo yung mga youth, yan ang isa sa mga memorized verse pag nagkatanungan. Ano ang mga nakabisado mo ng verse? John 11:35. Ano yan? Jesus wept. Haba Pinaghirapan kong i-memorize yun. Boys may memory verse na kayo John 11:35. Nagcha-church ba talaga kayo? Ano mga alam mong verse? John 11:35. Ano yan? Jesus wept. Ano? Jesus wept. Okay. Alam niyo po, sinong naniniwala dito na ang Diyos ay Diyos ng purpose? Si Lord ay Diyos na laging may purpose. Kaya lahat ng bagay na nilikha, ginawa ng Diyos, pinahintilutan ng Diyos ay may purpose. Lahat may purpose.
Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang may purpose yan? Abay, syempre, lahat may purpose. Sabi ni John, may purpose po ang aking katabing ito. Ang kompletuhin ng buhay ko. O, i-treat mo ha. Kaya naniniwala po ako na kahit yung mga verses na pinahintulutan ni Lord na mapalagay sa Bible, may purpose. At napansin ko po na sa dami-rami ng mahahalagat magagandang bagay na pwedeng hayaan ng Diyos na mapasulat sa Bible, talagang naglaan siya ng isang verse, ha? Isang verse para banggiting si Jesus ay umiyak. Sabi nung iba, pwede namang yung verse 36, idugtong na doon sa verse 35, igsing-igsi naman noon Di ka? Pwede namang verse 35, umiyak si Jesus, sinabi ng mga Hudyo, may mga gayong kang kaklase, yung walang tuldok pag nagbabasa. Umiyak si Jesus, sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano ang pagmamahal niya sa kanya. Oo. Pero ano nga papansin ninyo? Ito meron akong kasing patutunguhan dito Verse 35 ay inilaan lamang ng Diyos. Siyempre, it's the author that inspired by the Holy Spirit. Inilaan lamang yung verse 35 doon sa pagkaigsi-igsing iyon. Buti nga sa Tagalog umiyak si Jesus. Naging 3 pa Sa English, Jesus wept. 2 lang. 2 word lang. Isang verse na yun. Bakit? Sabihin mo nga sa katabi mo, bakit nga kaya? Gusto pong i-highlight ng Bible. Gusto pong i-highlight ni Lord na siya man din ay lumuluha. Gusto pong i-highlight ni Lord na siya man din ay may emosyon. Siya ay marunong malungkot. Siya ay marunong maiyak. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, naiyak pala si Lord. Siguro pag naulan. Yun na yung biruan. Pero yes, naiyak si Lord. Sabihin mo nga ulit dyan sa katabi mo, lalo kung nga ngayon mo na ulit nakita, naiyak pala si Lord. Mabulaklak yun. Makulay yun. Ibig sabihin pala, pag sagad-sagad na kabaitan natin, naiiyak si Lord. Ibig sabihin pala, if we are living a life as if wala siya, naiiyak siya. Ikaw kaya? Ito napansin ko sa mga anak ko Isa sa aking ginagawang consequence pag mababait, ay yung nagiging invisible. Sinong nakagawa na nun sa anak niya? Ginagawang invisible, yung parang, Papa, ano ba yun? Parang may wind. Ano ba yun? Kung mamaya iiyak na, lalo na yung panganay. Iyakin. Kayang-kayang payakan na maliit. Sasabihin ko kay Elise, What's that? Who's that talking? Who's that talking? Sasabihin ni Elise, Ate, this one, ate. Sabihin ko, Who's ate? Walang ate, wala ako. Iyak na yun. Yan, ang parusa. Pagka matigas ang ulo. Hindi na ho kasi ako masyadong namamalaw. Dahil pag ako ko'y namalaw, napapaluho ko na yung asawa. Nasasasaan lang ako. De, biro lang po yun. Nakakaawa kasi. Kaya hanggat kaya, hanggat maaari. Pero hindi rin, may mga times na talagang kailangan ng palo. Ang sabi naman talaga ng Bible don't spare. Yung pamalo, kailangan niya, kasama yan. Pero hindi naman lagi. Pag kayang idil ng walang palo, wag paluin. Amen ba mga misis? I'm talking about your husbands. Okay. Ay, iyak na Bakit? Dahil na feeling nga niya ay hindi siya existing, hindi siya pinapansin. Church, naniniwala po ako na kung tayong mga tao ay may kakayanang makaramdam ng kalungkutan kapag para bang hindi tayo nag-e-exist on one's life, how much more si Lord? Sabihin mo nga sa katabi mo, partner,
Nalulungkot si Lord pag parang wala siya sa buhay mo. Nakakalungkot pag naaalala lang pag may kailangan. Pwede ba pumasok na tayo doon sa level na ang ating pagturing sa Diyos Ama ay Ama at hindi Sugar Daddy? Ano ba ibig sabihin, Pastor, ng Sugar Daddy? Matamis na ama? Hindi. Hingi lang ng hingi. Naaalala lang pagka may kailangan. Pag wala ng kailangan, pagka okay na edi, wala na. Okay. Umiyak si Jesus. Ibig sabihin, may emosyon ng Diyos. Hindi siya basta Diyos lang, hindi siya basta deity, hindi siya spirito, hindi siya kung ano man na nagpaparusa at nagpapala lang. Siya'y may emosyon, siya'y nakakaramdam. That is why God is longing not a religion, but a relationship. For a very long time, akala ng marami, ang Diyos ay basta laang spirito, etc., nagpapala, nagpaparusa, at walang emosyon. Kaya they are acting as if religion ang kailangan. But church, I want you to know na ang Diyos po'y may emosyon. Ang Diyos po'y may pakiramdam. Siya'y sumasaya, siya'y nalulungkot. Siya'y nagseselos. Talaga, Pastor? Ang Diyos po'y nagseselos? Yes! Nagseselos siya sa cellphone mo. Tapunin na nga yung cellphone na yan. Lagay sa offering box mamaya. Joke lang po. Yes, nagseselos na si Lord sa gadgets mo. Nagseselos na si Lord sa boyfriend mo. Nagseselos si Lord sa girlfriend. Nagseselos si Lord sa anak mo. Nagseselos si Lord sa trabaho mo, sa negosyo mo. Pag sobra ka na. Tingnan ninyo kung gaano ang pagmamahal niya sa Kanya. Pag hindi nagseselos, hindi mahal. Mga tipong si Kenneth, laging may inililibre sa McDo, na matangkad, mahaba ang buhok, maputi, at baliwala kay Nicole, abay, nakakapagtaka kayo. Kunyari lang yun ha, baka magbabag kayo. Kinakabahan na si Kenneth. Sabi ni Kenneth, tanda ko yung kinikwento ni Pastor, yung huling na illustrate ni Pastor yan ay, binabag ay. O, dito na. Pero kapag nag-react ang Nicole, o halimbawa si Kelly, damay-damay na ito. At nag-react si Crisana, ibig sabihin, mahal. Sino rito yung mga nung kabataan ay gumamit nung style na yung paselos? Para lang malaman kung mahal nga. May mga gayon eh. Hoy, dali, are. Ikaw ay ililibre ko ng ilang recess, basta kunyari tayo nagde-date ha. Pili ng magandang kaklase pinapaselos yung nililigawan. Dahil wala daw kahint-hint hindi malaman kung, arige, may pag-asaga ko, wala. Pasilusin nga natin. Hoy, nagalit nagselos nga. Siya, ililibre kita ng recess ha. Siya, i-crush nga sa akin din yun. Malalaman mo pag nagre-react. And God is a jealous God. Bakit? Dahil mahal na mahal ka ni Lord. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. At hindi po ito nakakasawang ulit-ulitin. Mahal na mahal po tayo ni Lord. No wonder talagang may mga times na ipapaalala niya sa iyo pag sobra na. Sobra na ang cellphone, sobra na sa trabaho, sobra na sa negosyo, sobra na. Remember? Si Abraham, katino ng relasyon sa Diyos. Pero tinesting din ni Lord nung nakita niyang mahal na si Isaac. Pastor, saan niyo naman makinuha yun? Remember nung sinabi po ng Diyos kay Abraham, ihandog mo sa akin ang pinakamamahal mong anak. Yun ang description ni Lord kay Isaac. Pinakamamahal mong anak. May hugot. Bago pa mauso yung hugot, si Lord na hugot na. Bakit nabanggit ng Diyos kay Abraham na pinakamamahal?
Nag-iisa po, pastor. Hindi. Hindi siya nag-iisa. Talagang iyon na ang pinakamahal. Mas mahal pa kay Lord. Kaya sabi ni Lord, alaya yan, alaya bigay sa akin. At nung nagka-testingan na at napatunayan na talagang si Lord naman ang mas mahal kaysa kay Isaac, di sabi ni Lord siya, wag na. Kita ko na ang puso mo. Believe me, ano mang bagay na mas minamahal mo ngayon kumpara sa Diyos, hihingin ng Diyos sa iyo. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, partner, ano ang hinihingi niya sa iyo ngayon? Baka kasi mas mahal mo na. Pag hindi hinihingi sa iyo, ay di ibig sabihin mas mahal mo si Lord. Okay. Napakatindi ng ating Diyos that He created everything, isang salita lamang, nagkaroon ng everything. Sobrang tinding Diyos. Sobrang ganda ng kayang gawin, napaka-glorious, napaka-makapangyarihan, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Pero nagpakita ng pag-iyak dahil sa sobrang pagmamahal sa tao. Alam mo kung anong kaibahan natin sa ibang nilikha? We can touch, we can tap God's emotion. Naalala ko, hindi nagsisisi ang Diyos doon sa mga nilikha niyang ibang bagay. Pero kailan siya nalungkot at kailan siya nagsisi? Nung nakita niya ang tao ay masama. Kaya nga nagkaroon ng pagbaha nung panahon ni Noah. At nangako naman ng Diyos na hindi na niya gagawin uli yun. Kaya kapag malakas ang ulan, may bagyo at para bagang bumabaha na, huwag kang mag-alala, hindi ka nagugunawin ng Diyos tubig. Nangako na po ang Lord na hindi niya gugunawin ang mundo sa tubig. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, kaya kapag malakas ang ulan, huwag kang mag-alala. Lalo pag linggo mag-church ka pa rin. Hindi na daw po gugunawin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Apoy daw, apoy. Sa sunod. Huwag kayong mag-alala, kasama na kayo sa rapture, hindi nyo na mararanasan nyo. Sabihin mo nga uli sa katabi mo, sasama ka ga? Bawal ang balak eh. Okay. Church, God loves us. He knows your pain. Alam niya ang paghihirap mo. He cries with you because He loves you. Gustong sabihin ng Diyos sa atin ngayon, anak, mahal na mahal kita at pwede mo akong paghugutan ng pag-asa. Wow. Number 2, bakit may pag-asa sa Diyos? Dahil hindi nang iiwan si Jesus. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, hindi nang iiwan si Jesus. Wow. Sino po rito yung mga naiwan Sino po rito yung mga nakaranas ng maiwan? Tataas na hindi Sino po yung nakaranas na pinagpalit sa malapit? Hindi naman cute. Pangit. Okay. Si Jesus hindi nang iiwan. John chapter 11 verses 20 to 21. Nang marinig ni Marta na si Jesus ay dumarating, siya'y pumunta at sinalubong siya, samantalang si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Kung narito ka sana. Alam niyo po, ito yung famous line ng mga iniwan. Ng mga ipinagpalit sa malapit. Pinagpalit sa pangit. Siyempre, lagi namang yun ang isip mo, pag pinagpalit ka doon, lagi tingin mo, pangit doon. Okay. Ano mga linyahan ng mga piling iniwan? Kung andito ka lang sana, di sana hindi ako nasasaktan ng ganito.
Kung andito ka lang sana, di sana hindi ako naghahanap ng maglilibre sa akin sa McDo. Kung andito ka lang sana, di sana may nagyayaya sa akin. Kung andito ka lang sana, di sana may magbabayad. Yung pala yun. Ay, alam niyo po, yan ang talagang pakaramdam ni Marta. Ang feeling niya, iniwan sila ni Jesus sa ere. Tingnan niyo kung anong sabi. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Anong nangyari? Kanina, pastor, nung nagsimula tayo, may sakit lang, ba't di ang patay na? Ito po kasi nangyari. Pinapatawag na nga po si Jesus kasi malala na nga daw ang kondisyon ni Lazaro. Ngayon, sabi ng mga disciple, Jesus, ay masama na daw ang lagay ni Lazaro, tayo gawin pupunta na doon. Ano sabi ni Jesus? Hindi. Dito na muna tayo. Kasi, i-glorify ni Lord ang anak. Eh, di yung mga disciple naman. Ito na naman tayo, si Jesus. Ang mga imik na naman hindi namin maintindihan, pang hindi dito sa mundong ito. Ano kayang ibig sabihin na naman noon? Sabi ng isa, di ka dapat nagmamadali nga tayo dahil masama na nga ang lagay, di dapat tayo napunta na doon ay ipag-pray at nang gumaling na. Ang sabi ni Jesus, ay hindi, dito muna tayo, yan yung magtagal. May gusto akong mangyari. Sabi ng mga disciple, mamamatay ho yun. Sabi Jesus, iyon nga. Aba, ayang mahirap yun. Dumali na naman na rin kasama natin nga rin sa hirap. Sino yung may tropang gayon, yung hindi maunawaan? Pero mahal mo. Di ba? Matipong, may pinag-uusapan kayo, may sasabihin siya, sobrang layo sa pinag-uusapan nyo, hindi mo maintindihan. Sasabihin mo, oh, saan ka na naman galing ng mundo? Ano na naman sinasabi mo? Naka-good item ka na naman, kala ko pa sumuko ka na. Di ba? Ayaw nga gayon. Ayun na naman niya, alangan na naman ang imik mo. Na-imagine ko mga disciple nung time na yun, hindi nila maintindihan si Jesus. Yung ka namang kasaya-saya nila na magkakasama, tapos biglang babanat si Jesus. Kita niyo yan, templong yan. Sabi ng mga disciple, ay opo Lord, nako, ay talagang matitindi ho mga ninuno natin. Bago ho na ipagawa yan katakot-takot ho mga testing and trials at napakatindi hong hirap na dinanas nila bago nila napatayo ang temple na yan. Sabi ng mga disciple, sabi ni Jesus, gibain niyo yan. Pagka-3 araw, bubuuin ko yan. Sabi ng mga disciple, Lord, tayo na din At nakoy, trouble yan, di taasan ang kilay ng mga naroon. Sabi, gigibain ang templo ng Diyos. Sino na naman yan? Gigibain ang templo ng Diyos, nag-iimik. Di siguro hinihigit-higit. Ini-imagine ko, pag ako nagbabasa ako gayon, ini-imagine ko, higit-higit ng mga disciple, Jesus, awat na awat. Hindi, gibain niyo yan, 3 araw, bubuuin ka. 3 araw, itatayo ka, gibain niyo ako. Ang mga Pariseo, patayin na yan. Tayo magplano na. Gawa na natin parang bastos yan. Ang bunganga niya, pasmado. Na-imagine ko gayon Kaya imagine niyo rin ng mga disipulo minsan napapagalitan sa hindi naman talaga naintindihan Bakit kaya gayon? Diyos ang kasama. Hindi ko sinasabing yung tropa mong di mo maintindihan Diyos ha. Pero maaaring pwedeng pagpraktisan natin yan. Baka there is something wrong. Yung mga nag-aso diyan ha, naghahanap-hanap kayo na mapapagpraktisan. Okay. Okay, balik tayo. Sabi ni Marta, kung naririto lang kayo, sabi ng mga disciple, mamamatay yun nga ang gusto ko, hindi na, natutulog lamang, sabi ni Jesus sa mga disciple, natutulog lamang si Lazaro. Sabi ng mga disciple, patay na nga, natutulog lamang. Siya. Sa paningin ng Diyos ay natutulog lamang, sa paningin ng mga kasamahay patay na. Tingnan mo yung katabi mo ha. Kung natutulog lamang. Baka gagaya na ng security guard na nakita ko sa Facebook. Okay. Pakiramdam ni Marta, that time iniwan sila ni Jesus sa ere. Imagine,
Pinatawag na ng earlier pero hindi pa agad pumunta. Yung mga tipong pinag-pray mo naman na, pero bakit naglala pa rin yung sitwasyon? Sounds familiar. Pinag-pray ko na pero ba't bumagsak pa rin ako? Hindi ka kasi nag-review, nag-pray ka lang. Pinag-pray ko na pero bakit hindi pa rin nag-workout? Pinag-pray ko na pero ba't nalugi pa rin? Pinabalutan ko na ng blood ni Jesus ba't may nagkasakit pa rin sa pamilya? Nag-tights naman ako pero bakit na-scam pa rin kami? Naipag-pray na In advance nagpasabi na ako sa Diyos. Pero ba't dinelay pa rin ni Lord? Diba? Minsan yung iba napapatanong katagal ko na pinagpe-pray na sasakyan ba't hanggang ngayon ako nagko-commute pa rin? May lisensya ka wala pa po. Ay, asan ka, Lord, nung nahihirapan ng kapatid ko? Diba? Parang yun ang gusto nang sabihin ni Martha kay Jesus Asan ka, Lord, nung naghihingalo na si Lazaro? Sabi mo, mahal mo kami. Sabi mo, mahal mo kami. Asan ka? At madalas pong kakitaan ng kawalang pag-asa yung mga nakakaramdam na sila'y iniwan. Pero ano nga uli ang number 2? Bakit kay Jesus ay may pag-asa? Dahil hindi talaga siya nang iiwan. John chapter 11 verse 32. Pagdating ni Maria, tandaan nyo si Martha yung nagsakausap kanina, ito naman yung isang kapatid, si Maria. Pagdating ni Maria na kinaroroonan ni Jesus at nang makita siya ni Maria, lumuhod dito sa kanyang paanan na sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito. Yan na naman. Kung narito ka, kung nandito ka lang sana, kung andito lang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Makikita natin na hopeless na rin si Mary sa kanyang pananalita. May tono na ng panghihinayang. Sayang, Lord, kung andito lang sana kayo. May isang bagay na hindi nakikita ng magkapatid. Ano yon? Hindi nila nakikita na di naman talaga sila iniwan o pinabayaan ni Jesus. Alam nyo ba na nung time na dumating ang balita kay Jesus, marami po nagsasabing by that time namatay na rin si Lazaro. Ay sorry, ang tagal ng dating ng balita wala namang instant noon Kaya yung sabing mga anak pa lamang pagdating ng balita napabuhusan na, napabinyagan na yung bata. Wala gayong kahirap ang communication that time. Kaya ang sabi ng mga disciple, mamamatay na yon. Ano ang sabi ni Jesus? Natutulog lamang. Alam ni Jesus na mamamatay na, pero natutulog lamang. Paano nangyaring nalaman ni Jesus na patay na, wala nga siya doon? Hindi nga agad pumunta. Talagang ginusto ngang mamatay muna. And we know the story. Hindi masama si Lord, hindi niya ginustong mamatay na talaga kasi gusto niyang buhayin muli. Kasi gusto niyang ipakita kay Jesus may pag-asa. Kahit patay na. Ay bakit alam ni Jesus ang sitwasyon doon kahit malayo? Baka nag-video call. Wala nga gayon. Bakit alam? Sabihin mo nga sa katabi mo, bakit nga alam ni Jesus? Wala naman siya doon. Andun si Lord. By that time, nakausap ni Jesus sa mga disipulo, andun siya, and at the same time, nandun din ang presensya niya sa bahay ni Mary and Martha. And at the same time, ay nandun din siya sa mga iba pang nangangailangan ng Diyos by that time, at up to now, at hanggang ngayon, naririto siya. Anong ibig ko sabihin? There is something na meron ng Diyos na wala tayo, at hindi natin kaya. He is an omnipresent God. Ito ang isang bagay na hindi naunawaan ni Mary and Martha. That God is a God who can be everywhere at the same time. Psalm 139 verses 7 to 10, Where shall I go from your spirit? Sabi nung psalmist, tinatanong niya si Lord. Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there.
If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. Ano ibig sabihin? Sabi ng psalmist, ako gaho kaya, Lord, ay makakatakas sa presensya mo? Saan kayang lugar ang wala ka? Kung ako ay magpunta sa langit, naroon ka. Kung ako ay magpunta sa kailaliman ng Sheol, naroon ka. Kung ako may magpunta doon sa may malapit sa karagatan, naroon ka. Kahit saan naroon ka. Bakit? Kasi yun talaga ang Diyos. He is an omnipresent God. Kaya nga siya lamang po ang may kakayanang mangako na I will never leave you nor forsake you kasi siya lagi ay present sa buhay natin. Pwede ba palakpakan natin si Lord doon? Ang kaya kong ipangako sa asawa ko ay yung hindi kita iiwan, ni pababayaan man, na according sa kakayanan ng isang normal na tao. That is why only God can make that promise sa bawat isa. Bakit may pag-asa sa Diyos? Dahil siya lamang ang hindi ka talaga iiwan, dahil siya lang ang hindi talaga mawawala, dahil sa kahit saan ka pumunta, andun siya. Andun siya. Sabihin mo nga, si Lord lang ang hindi talaga nang iiwan. Again, sabihin mo, si Lord lang talaga ang hindi nang iiwan. Ito, medyo masakit sa tenga, pero totoo. Alam mo bang kahit iiwan mo si Lord, hindi ka iiwan ni Lord? Pwede ba itap mo yung balikat na katabi mo at sabihin mo, kahit iiwan mo si Lord, hindi ka iiwan ni Lord. No wonder, pwede mo talaga siyang paghugutan ng pag-asa. Pwede mong paghugutan ng pag-asa ang Diyos. Palakpakan nga natin si Jesus. Praise God. John chapter 11 verses 7 to 10. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, pumunta tayong muli sa Judea. Ayun. Nung alam na ni Jesus na patay na si Lazaro, saka nagyaya. Talagang may gustong gawin eh. May gustong iparanas. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Guro, ngayon pinagsisikapan kang batuhin ng mga Hudyo at muli kang pupunta roon? Sumagot si Jesus, hindi ba ang maghapon ay may 12 oras? Ang lumalakad samantalang araw ay hindi natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Ngunit ang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Tingnan na naman, ano na naman yan, Lord? Sabi ni Jesus, tayo na sa Judea. Sabi ng mga disciple, Lord, alanganin tayo doon. Mainit na ho tayo doon. Kaya nga nung minsan tayo pumunta doon, gusto na kayong pagbabatuhin ng mga tao. Siguro ika naman sa isip ng mga disciple, yung ganun mga dalin yung iyon, hindi talaga mapapag-initan na tayo doon. Ay babalik pa tayo doon. Lord, tayo muna. Baka alanganin tayo doon, madidisgrasya tayo doon. Anong sinagot ni Jesus? Yan ang sinagot niya. Hindi ba ang maghapon ay may 12 oras? Imagine ninyo mga disciple, ito na naman. Lord, ang sinasabi namin, baka pwedeng wag na muna tayong pumunta doon dahil mainit tayo doon. Ang lumalakad samantalang araw ay hindi natitisod. Sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Oo nga, Lord, oo nga. Ang sinasabi ho namin, baka nga ho tayo mapahamak doon. Ngunit ang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Ay, nako naman, dumali na naman, Lord. Ano kaya ibig sabihin ho noon? At napikon na si Tomas. John chapter 11 verse 16. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagsabi sa kapwa niya alagad, pumunta rin tayo upang mamatay na kasama niya. Di nagwa-warning nga yung mga disciple, Lord, mainit na tayo doon. Tapos yun ang mga sinabi ni Jesus, hindi maintindihan, ang layo. Sabi ni Tomas, siya tayo na. Adi,
Yan yata naman ang gusto niyan. Dahil mamatay na tayong lahat daw. Tara! Batanggenyo ay, di yung Batanggenyo version, yun ang sabi ni Tomas. Huwag nyo nang tanungin. Ay, hindi nyo naman maintindihan siya sabi. Ang gusto'y pumunta doon. Mapanganib nga doon. Eh, tayo na! Di patay kung patay. Na? Alam nyo, actually, yung sinagot ni Jesus naman talaga ay angkop sa concern nila. Tingnan ninyo ha. Natatakot ang mga disciples na bubalik sa Judea kasi alam nilang mapapahamak sila doon. Pero may sinabi si Jesus sa kanila na di nila naunawaan. Balikan natin yung verse. Verse 9. Basahin nga natin. Tulungan niyo po ako. 1, 2, 3, go. Sumagot si Jesus, hindi ba ang maghapon ay may 12 oras? Ang lumalakad samantalang araw ay hindi natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Ngunit ang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. At tingin nyo, ano kaya ibig sabihin ni Jesus daw? Anong makikita nyo doon sa first sentence? Hindi ba ang maghapon ay may 12 oras? He's pertaining about his 12 disciples. O, ano naman nga yung pastor? Next sentence. Ang lumalakad samantalang araw ay hindi natitisod. Bakit daw? Hindi natitisod ang lumalakad sa araw? Sapagkat nakikita nila ang ilaw ng sanlibutang ito. And who is the light of this world? Sabi ni Jesus, anong ikinakatakot ninyong na kayong 12? Ay, kasama niyo ako. Ang matatakot at matitisod, yung nalakad sa dilim, dahil walang kasamang liwanag. Ang matatakot at matitisod at talagang lalakad sa dilim, ay yung walang kasamang liwanag. Walang kasamang Jesus. Kasama niyo ako 12 oras kayo sa maghapon. Kasama niyo ako, ba't kayo natatakot? Anong gusto lang sabihin ni Jesus doon? Huwag kayong matakot, hindi ko kayo iiwan. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot, kasama mo si Jesus. Hindi ka iiwan ni Lord. Yan ang gusto kong ipunto rito. Nakaranas ka mang maiwan ng tao, pero hindi ka iiwan ni Lord. Hello? Yun ang ibig sabihin ni Jesus dyan. Hindi na-get sa mga disciples. Kaya sabi ni Tomas, tara, di mamamatay na tayo. Sabi niya, siguro isip-isip ni Jesus, hindi nyo naiintindihan, ba't kayo mamamatay, kasama nyo ako. Di ka dapat nawawalan ng pag-asa because Jesus is with you. Hanggat kasama mo si Lord, hanggat nakikita mo ang ilaw ng sanlibutang ito, wala kang dapat ikabahala. Sino po naniniwala dito that Jesus is with you? May pag-asa. Hindi ka dapat nawawalan ng pag-asa. The light of this world is with you. Hindi ka iiwan ni Lord. You will never be alone. You will never be alone. The best pong palakpak para kay Jesus. Ano po ang sabi ng psalmist? Psalm 23:4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ano sabi ng psalmist? Kahit daw dumaan siya sa madilim, kahit dumaan daw siya sa mapanganib, hindi siya natatakot. Bakit? Kasi kasama niya si Lord. Wow. Paano ko nasabing si Lord ang light of this world? Basa, John chapter 8, verse 12. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So, church, para hindi ka mawalan ng pag-asa sa buhay, stop focusing on what's scaring you. Huwag kang mag-focus doon sa tumatakot sa'yo. Diba? Mag-focus kayo doon sa liwanag. Huwag kang mag-focus sa dilim. Mag-focus ka sa liwanag.
Okay, last na po, number 3. Bakit may pag-asa sa Diyos? Kasi si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. John chapter 11 verses 25 to 27, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? Sinabi niya sa kanya, "Opo, Panginoon. Sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan." Ito pong kausap niya that time was Mary. Sabi ni Mary, "Kung nandito lang po sana kayo, hindi po sana namatay ang kapatid ko." Sabi ni Jesus, "Ako ang buhay, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay mabubuhay." At ano ang isinagot ni Mary doon sa pahuli? Sinabi niya sa kanya, "Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan." Nakita nyo? Nag-iba. Malungkot na yun eh. Wala nang pag-asa yun eh. Tapos nung naipaalala ni Jesus kung sino siya, na siya ang muling pagkabuhay at buhay, ay nagbago. Biglang nagkapag-asa si Mary at anong sabi? "Opo, sumasampalataya po ako. Naniniwala po ako sa inyo." Believe in Jesus at mapupuno ka ng pag-asa sa buhay. Alam mo kung anong lamang mo sa mga walang relationship kay Lord? Tanungin mo ako, "Pastor, ano po lamang natin?" Meron kang Kristo. At lahat ng may Kristo, may pag-asa. Yan ang lamang mo. Kaya hindi ka makakaisip mag-suicide eh. Dahil hindi ka nauubusan ng pag-asa dahil lagi kang may Kristo. May pag-asa ang lahat ng nananampalataya kay Jesus. Kasi kaya niyang bumuhay ng patay. John chapter 11 verses 39 to 41, sinabi ni Jesus, "Alisin ninyo ang bato." Si Marta, na kapatid ng namatay, ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na araw na siyang patay." Kita niyo kung gaano katagal bago nakapunta. Ay noong pinapatawag ay may sakit pa lang. Nung nakarating ay 4 na araw ng patay. Ay, nung time namang yun, wala namang formalin. Kaya ano sabay, nangangamoy na. Tingnan mo nga yung katabi mo kung hindi ko sinabing nangangamoy na. Tingnan mo lang kung gising pa, baka kasi naantok na. Sabi ni Marta, sabi ni Jesus, "Alisin ninyo ang bato." Kasi dati po ang mga libingan ay gayon. Uukit po sa mga gilid ng bundok, gagawa ng parang kuweba, tapos doon ilalagay yung patay, tas haharangan ng malaking-malaking bato. Gayon ho mga libingan sa kanila. Okay? Kaya sabi ni Jesus, "Alisin niyo yung harang na bato." Sabi ni Marta, "Lord, 4 na araw na pong patay ang aking kapatid, mabaho na ho yan. Nangangamoy na ho yan." Kaya pala yung tao, pag 4 na araw hindi naligo. Hindi, ibang topic yun. Wala na, pag-isip-isip ko lang. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Di kay kaganda na ng pulong kanina. Naalala niya, babalikan natin. Sabi ni, "Ay sorry ha, ako po'y mali. Si Marta pala yung kausap kanina, hindi si Mary." Sabi ni Marta, "Lord, kung nandito lang sana kayo, di sana hindi namatay ang kapatid ko." Sabi ni Jesus, "Naniniwala ka bang ako ang muling pagkabuhay at ang buhay?" Sabi ni Marta, "Opo, naniniwala po ako." O siya, kita din eh. "Alisin ang bato." Sabi ni Marta, "Lord, 4 na araw ng patayan, mabaho na yan."
Sabi ni Jesus, kala ko ay ginampulong natin. Kala ko naniniwala ka na. Alam niyo, ang daming Marta. Iginampulong eh. Bless na nung preaching. Yes, may pag-asa kay Lord, may pag-asa kay Lord. Paglabas ng church, wala na naman pag-asa. Papaalalahanan ka ni Jesus para si Marta. Di kasi sinabi ko sa iyo, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kaya yung may mga balak pong paglabas ng service na ito ay nag-aalala na uli at wala na uling pag-asa, ay papaalalahanan na tayo ni Lord. Ano sabi doon? Hindi ba sinabi ko na sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Okay. At ano sumunod na mga pangyayari? Verse 43, lalakdaw na tayo ha, para mabilis-bilis. At nang masabi niya mga ito ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! Verse 44, ang taong namatay ay lumabas, na ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing. Yan, para ma-imagine ninyo ay parang yung Mommy Returns, yung ganyan, nakabalot. At ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagaan at hayaan ninyong makaalis. Grabe. Ine-expect siguro ng mga tao na pagbukas ng bato ay aalingasaw ang mabahong amoy. Kasi lalo't pag may umimik na gayon, sino po rito yung sa bahay ninyo, sorry for the word ha, pero itong pinakamaganda example eh. Sino po rito yung kapag may nagsabi, magkakasama kayo sa bahay, biglang may nagsabi, naku, napautot ako. Di gang inaabangan nyo na agad yung amoy? Sinabi nang umutot, ba't gay nilang hap mo pa? No, di kilala yun na pag gayon, pero hindi. Ya, kabaho nga! Sasabihin naman nung umutot, nasabihan na kayo. The bomb was planted. Nasabihan na kayo eh. Kaya ini-imagine ko eh, nung sinabi ni Jesus, alisin ang bato. Sabi ni Marta, ay no, mamamaho na ho yan. Sabi ng mga tao siguro doon, mamamaho nga yan. 4 na araw na raw, ako mabaho na nga yan. Pagbukas ng bato eh. Tapos, walang amoy. Walang mabaho. Tapos sumigaw si Jesus, Lazarus, labas! May nagre-react din yan. Sinabi ko labas. Wala pa. Yung mga kasama ko nag-asod, manda kayo, ha? Lazarus, labas! At lumabas daw nga yung si Lazarus. Sabi, nai-imagine ko kahit sa mga movies, gayon ang itsura nung lumabas, gayon. Sabi nila, akala ko gayon nabuhay, ba't parang mami? Ba't parang zombie? Ay, ikaw kaya itali. Hindi ka makagalaw, katali ay. Tapos ang imik ka, akala ko gayon nabuhay, ba't parang zombie? Ikaw kaya may tela sa mukha. Yun ang explanation, no? Siya'y inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Church, si Jesus po ang muling pagkabuhay at ang buhay. Anong bagay sa buhay mo ang nangangailangan ng life? Ano ang bagay na tila baga namamatay, namatay na, kaya para bagang nawawalaan ka na ng pag-asa? Naghihingalo ang business mo? Naghihingalo ang grades mo? Naghihingalo ang budget mo? Katapusan na, hindi pa. At 30 o katapusan na nga. Ano naghihingalo? Papatay na. O baka patay na talaga, 4 na araw na pastor, 4 na araw na nangangamoy na. Medyo nakakatawa, pero seryoso na tayo. Ano yung bagay na nangangailangan ng buhay ngayon sa'yo? Maybe some of you here are facing naghihingalong relasyon ng mag-asawa.
naghihingalong relasyon ng mag-boyfriend-girlfriend, naghihingalong relasyon sa pamilya, or worse, naghihingalong relasyon mo sa Diyos. Church, ano man yan, sa oras na ito, naniniwala ako kung paanong biglang muling binigyang buhay or pinanumbalik sa buhay ni Jesus ang namatay na si Lazaro, kayang-kaya rin pong muling buhayin ng Diyos yan. Ano man yung namatay mo ng pag-asa dyan sa loob mo, kayang-kaya yang muling buhayin ng Diyos sa buhay mo. Ano ka problema mo? Budget? Kayang-kaya sabihin ni Lord yan eh. Budget! Labas! Wala na nga, todo na nga, wala nang mailabas. Meron niya. May lalabas siya. Opportunities, labas! Naghihingalong relationship, muli kang mabuhay. Nag-aalang ang budget, muli kang mabuhay. Literal na papatay ng pamilya dahil sa sakit o karamdaman, the Lord can restore. The Lord can give life. You know, church, as we end, we will declare life. We will speak life. Pero kailangan mo ng partisipasyon dito eh. Kasi you will receive according to what you believe. It's not about the pastor. It's not about the message. But it's about the Lord whom you trust. It's all about the Lord whom you believe. The question is, do you believe? Do you believe? Naniniwala ka bang bubuhayin ng Diyos anumang bagay na nangangailangan ng buhay sa buhay mo ngayon? If you are that person na naniniwala na may bubuhayin ng Diyos sa iyo ngayon, I want you to stand up. Ipakita mo that you believe. Ipakita mo that you believe. And this time, as you close your eyes, talk to the Lord. Ilapit mo sa Diyos anumang anggulo o parte ng buhay mong nawawalan ka na ng pag-asa at hinihingan mong muling buhayin, i-restore, ipanumbalik ni Lord. Come on, God is here. Kanina pa siyang andito. As He said in His Word, 2 or more gathered together in my name, I am in the midst of them. Jesus is here. His very presence is here. He's here. And He's waiting for you. He's waiting for you. Nabanggitin sa Kanya, anong gusto mong muli niyang buhayin sa iyo? Saan ka nawawala ng pag-asa? Saan ka na nawawala ng pag-asa? Saan na namamatay ang pag-asa mo? God is waiting for you. Sabihin mo sa Kanya, what is your case? Sabihin mo sa Kanya, ilapit mo sa Kanya. Believe that the Lord is the God who loves you so much. Believe that the Lord is the Lord na hindi ka iiwan. Believe that the Lord is the God of life. Oh, I speak life. I declare life. I release life. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord Jesus, lumalapit po kaming lahat sa inyo ngayon. Basag na lumalapit ngayon at sinasabing, Lord, nangangailangan po kami. Buhayin niyo pong muli ang pag-asa sa aming mga puso. Sa lahat ng nawawala na ng pag-asa sa kanyang buhay, the Lord is restoring your hope. Sa lahat ng nawawala na ng pag-asang makakabangon pa mula sa hirap ng pamilya, the Lord is restoring your hope. Sa lahat ng nawawala na ng pag-asang makakatapos pa siya ng pag-aaral, the Lord is restoring your hope. Oh, I can see mga pusong muling nabubuhayan. I can see mga future na muling sinisimulan sa isip ng mga taong nagkakaroon uli ng maayos at matinding pag-asa sa Diyos.
meron dito, may sakit. It could be you or your malapit sa iyo. At nawawala na kayo ng pag-asa kasi sobrang laki ng gastos, sobrang laki ng hirap, nakakaharapin. Actually, in denial pa rin yung family. In denial pa rin yung family. But God is restoring your hope. There is hope. There is hope. Kung si Lazarong patay ay binuhay ng Diyos, yung pa ba namang may sakit pa lamang at buhay pa, kayang-kayang panumbalik ng Diyos ang kanyang kalusugan in Jesus' name. I am declaring that by the stripes of Jesus, you or your loved one is completely healed in Jesus' name. There is hope. I declare and speak life in Jesus' name. Meron dito nanganganib na yung pinagkakakitaan mo. Nawawalan ka na ng pag-asa. Kaya mo pa ba talagang ipagpatuloy ang pagpo-provide, pagtulong para sa pamilya mo? Now, I am releasing life. I am releasing life. I am declaring restoration of hope for your family. It is not you who will provide. It is your Lord that will provide for you. Your God is Jehovah Jireh. He is your provider. He will provide. The Lord is restoring your hope and your joy and your peace in Jesus' name. Oh. At ang nakikita ko ay mga libingang muling binubuksan. Woo! Mga namatay ng pangarap. Mga namatay ng pangarap. Meron dito, ang dream mo talaga ay mag-business, hindi mag-empleyado na mag-empleyado na mag-empleyado. The Lord is restoring your hope. The Lord is restoring your hope. Meron dito, nawawalan na ng pag-asang makakilala kay Lord ang pamilya niya. The Lord is restoring your hope. Isa ay makakilala, ang buong sambahayan ay maliligtas, says the Lord. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, salamat po for reminding us that there is hope in you. May pag-asa. May pag-asa dahil mahal mo kami. Secured kami sa love mo. Thank you, Lord, for reminding us na hindi kami kailanman nag-isa. Kasi lagi kang naririyan at hindi ka nang iiwan. And Lord, thank you for reminding us na kahit kamatayan ay walang kapangyarihan sa iyo. Thank you for reminding us that you are the God who gives life and who can restore life. Salamat po for restoring yung mga namatay naming pag-asa, for bringing back the hope within us. Thank you so much, Father. And I pray and declare in the name of Jesus na ang bawat isa rito na pumasok kaninang nanghihina, nanlulupaypay at walang pag-asa, ay lalabas po ng lugar na itong punong-puno ng pag-asang nanggagaling sa iyo. In Jesus' name. Thank you, Lord, kasi ang hope po namin ay napakatibay. Thank you, Lord, dahil hindi po kami umaasa sa wala, kasi kami umaasa sa isang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Thank you so much, Father. Oh Lord, strengthen your people. Restore your people. Punuin niyo po kaming lagi ng pag-asa sa inyo. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. God bless you.